Administrasyong Marcos sa positibo sa makukang mga kaalaman, teknolohiya sa Japan pagdating sa pagtugon sa mga kalamidad. Dapat matutunan tayo dun sa mabilis na responde sa mga katulad ng pagguho ng building, mga baha. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay ni Seiya, binigyang diin ng Administrasyong Marcos ang kahalagahan ng pagpapalakas ng partnership ng Pilipinas at Japan para sa dagdag na suporta sa bansa. Inihalimbawa ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagtugon sa mga kalamidad. Ipinunto ni Dizon na pareho ang Pilipinas at Japan na nakararanas ng mga lindol, bagyo at pagbaha at kapwa maraming bulkan. Kaya naman malaking bagay anya ang makakuha ng mga kaalaman, kasanayan at teknolohiya sa mga Hapon para mapabuti ang pagtugon ng Pilipinas sa mga kalamidad. Narito si Secretary Vince Dizon. So yung technology, yung kanilang swift response sa disaster, napakalaking tulong yan. Para talaga matulungan natin yung mga kababayan nating naapektuhan ng mga sakuna. At dahil sa tulong na tuloy-tuloy nilang binibigay, tingin ko, mapapabilis natin ang ating response at mapapaganda din natin ang tulong na ibibigay natin sa mga kababayan nating tinatamaan taon-taon ng mga disaster. Binanggit rin ni Dizon na ang Japan ang pinakamalaking infrastructure partner ng Pilipinas. Tinawag ng kalihim na life-changing ang ginagawang proyekto ng mga ito sa bansa, gaya ng tulay, kalsada, subway sa Metro Manila at tren mula Laguna hanggang Clark. Samantala lakay nagtalumpati na si Pangulong Yesakay. Sana sige, si Presidente muna. Anong speech ni Presidente? Take it away. Ayan, nagtalumpati na si Pangulong Marcos sa National Diet o Legislative Body ng Japan. Binigyang diin ng Pangulo ang malalim na relasyon ng Pilipinas at Japan at malakas na kooperasyon sa iba't ibang larangan. Binanggit nito na nabuo ang malakas na economic relationship ng dalawang bansa sa pamamagitan ng Japan Islamic Free Trade Agreement. Ngayon, ang Japan ay ang nangungunang pinagmumula ng investment sa Pilipinas. Mula dito ay lumalimpaan niya ang kooperasyon ng dalawang bansa kabilang sa seguridad, maritime at defense cooperation. Pakinggan natin ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos. Your Excellency, Prime Minister Takaichi Sanai, the Honorable President of the House of Councilors, Sekiguchi Masazaku, the Honorable Speaker of the House of Representatives, Mori Esuke, the Honorable Members of the National Diet, including the members of the Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, ladies and gentlemen, it is with great honor that I bring the warmest greetings from the Filipino people to this citadel of democracy and to the people of Japan. 70 years have passed since our two countries decided to restore normal diplomatic relations, determined to write a new chapter in our shared history, anchored not in the shadows of the past, but in the promise of a partnership for the future. The relationship between the Philippines and Japan is, at its core, a story of transformation, from reconciliation to deep mutual trust. After the war, President Elpidio Quirino chose the path of reconciliation, guided by the belief that, after all, destiny has made us neighbors. We made peace with the past, and so, on July 23, 1956, the Philippines and Japan normalized diplomatic relations. Japan's reparations became the starting point of a partnership that steadily built confidence and goodwill. Ayan lakay, bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos sa National Diet ng Japan. Lakay? Yan, ba't wala na nagpalakpak? Anyway. Very timid sila lakay. Pinalakpak sila pagkatapos ng speech niya, lakay. Ganon. Ayan. Ang sabi ko, Miss Leta, sana mai-transfer din yung technology sa atin ng mga Hapon. Yung bang technology na pagka na-involve sa mga katiwalian, naghaharakiri. Oo nga. I-adapt ba natin yan? Technology. Ano yung lakay? Hindi yung technology, lakay kultura. Ganun ba yun? Ayan. Iba yung kultura natin. Pwede ba? Walang
namin. Pwede bang sana ganun din ang matutunan dito Oo. sa atin? Ayan. Huwag na oo. nagagawa ng masama. Yan ang isa- Malayo sa atin Sig- lakay, huli na nga, todo tanggi pa eh. Siguro kung mahawa tayo sa ganung kultura, Miss Let, ayan, uunlad na ang bansa natin. Ayan, Uulakay. yan ang pinakamalaking maiuwing pasalubong ng Presidente Marcos. Dami kasi kapalmuks lakay eh. Oo, iba rin kasi talaga yung pagrespeto ng mga Aha. Hapon. Iba yung kanilang sipag. Basta, kasi makita mo dun sa, nila, sa bansa nila, di ba? Kung gaano sila kalayo na kumpara sa ibang mga bansa. Ayan. Yeah, happy sana ang sambayan. Okay nga Rod, konnichiwa. Domo arigato gozaimasu, Let Narciso-san. Balik sa inyo, lakayan ni Sria.